Hello, sir. Good day. I'm here to present the final project for your subject, feedback and control systems, Python. Okay, let's go. I'll start. I'll just share my screen. Then, okay. So, the project format, file format po ng project ko ay naka Jupyter Notebook, kagaya ng mga assessments na ginagawa po namin sa inyo. Naisipan ko kung gawin yung ganito dahil mas mapapakita ko yung application ng natutunan ko po sa inyo this final term. So, let's start. Ito pong first code cell ay pinapakita dito yung mga necessary packages na in-import ko ng NumPy, Matplotlib, Pandas. So, execute ko lang to para mag-load siya mamaya. And then next code po, nag-declare na akong variable group 1, group 2, group 3, group 4. And then ginamit ko yung pandas data frame para ma-import ko yung mga CSV file niyan. Itong group 1, naglalaman siya ng 552 entries. Group 2, 320. Group 3, may pinakamarami, 572. And then last group 4, 233. So, start. Ito na po, ito yung ginamit kong syntax sa pagkuha ng mean, median, standard deviation at variance. So, makikita nyo ganyan. Kapag inisa-isa, ganyan po ang gagawin. So, variable name equals group, tatawagin kung anong group, group 1, group 2, group 3, group 4. And then yung nutrients po, ito yung mga column names no calorie value, fats, carbohydrate, sugars, etc. So tapos period mean, so ito yung method na ginamit. Ito po ay application ng NumPy. Pwede naman siyang mano-mano, may ibang approach yung pag-code, pero dahil meron naman po tayong NumPy na mas mapapadali yung buhay natin, hindi yan po ang ginamit ko. And then, since maraming nutrient per group, calorie, fats, so pag inisa-isa yan, hassle. So, ang pangit tignan sa code. So, ang ginawa ko, ah, lahat ng lahat ng nutrients, pinasok ko sa list. And then, ayan po, naka-declare siya as list. And then, ginamitan ko po siya ng loop statement para mas maganda tignan yung code. So, sa pagkuha ng basic stats ng group 1 dataset, ito po yung syntax niya. Ito po yung para sa mean, and then median, standard deviation sa variance. And then, paulit-ulit lang po yan dahil yan ang need kunin. Ang nagkakaiba lang ay yung kung ano po ang gagamitin na method. So, ito, mean dahil mean ang hinahanap, median dahil median ang hinahanap, STD dahil standard deviation ang hinahanap, var dahil variance ang hinahanap. So, yan po para sa group 1 dataset. And then, group 2, ganun din po. Group 2, and then, ito pala yung magiging output niya. So, para para medyo sorted, meron po siyang division na lines. And then, group 3, ganun din po, group 4. And then, after niyan, plotting ng data. So, ginamit ko po dyan pang plot ay bar graph dahil gusto ko lang makita kung aling nutrients yung may pinaka-present sa each group. So, makikita natin dito, no, present naman sa group 1 yung calorie, no, kasi given naman lahat ng pagkain present ang calorie. So, makikita natin sa group 1 na may variation, no, mula mula 50 hanggang
nag-range siya mula 50 and then ito may pinakamataas dito bago mag 1,600 calories and then ganun din sa ibang nutrients. So and then mula group 1 yan hanggang group 4 dataset. And then sa last part po ng project, nandito yung hihingi ng user input no para sa mag-generate ng random nutrients no. So makikita natin no, let's say open muna natin yung isang Excel file then wait natin. So tingnan natin muna yung code. Ito yung code no. Gumamit ako ng function and then para siya yung tatawagin mamaya dito sa loop statement no. Then ito yung function ko and then ito yung argument ko yung group number which is ito yung yung magiging input mamaya kapag hiningi tayo ng input. So ito papasok sa if group number in file mapping. Diba itong file mapping, ito pasok sa dito 1, 2, 3, 4. Kapag other than that na number ang pinasok, mag-error siya. So kailangan 1 to 4. And then after nyan, uh, let's say 1 ang pinili mo, doon siya sa kakopyahan niya yung dataset ng 1 and then magdadagdag siya ng additional column dito para sa mga magiging value nung secret nutrient. So let's look. And I will run this and enter the group number 1 to 4. So let's say group number 1. Enter. Updated file save as food with group 1 random. So nakita nyo dumagdag din dito no. So open natin. So ayun. Dagdagan na siya ng secret nutrient. Kanina na hanggang potassium lang yung column. Hanggang potassium column. So pwede pa yan. Run uli natin. Kasama natin kay number 4. Number 4. Enter. So ayun, nadagdagan uli siya. Check natin number 4. Ayun, nandito uli siya. Yan. Secret nutrient. So that will wrap po yung presentation ko ng final project. Thank you po. Thank you for listening.